Nagsisimula ang chapter kay Duke Calvin ng Northern Territory na binagsak ang sulat ni Edith sa kanyang mesa. Ang hayop kong anak na babae, mura niya. Sa kanyang galit, kinuha ni Duke Calvin ang isang basong kristal sa mesa, balak na ihagi sa sahig, ngunit natigil siya. Masyadong mahal ang baso, halos katumbas ng 3 ginto. Hindi niya kayang sirain ang isang bagay na ganoon kahalaga. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan niyang ibinaba ang baso sa mesa. Hindi niya akalain na direktang aalisin ni Haring Roland ang lahat ng karapatan ng mga noble sa kanilang mga lupain. Mas lalo siyang nagulat nang pumayag agad ang kanyang anak na babae sa lahat ng kondisyon ng hari at pinilit pa siyang tanggapin ang katotohanan at huwag sumalungat. Talaga bang ito ang kanyang anak? Sumakit ang ulo ni Calvin. Kung susundin niya ang utos ng hari, mawawalan siya ng kontrol sa Northern Territory. Kakatapos lang niyang harapin ang mga Hose at ang pamilyang Lister, akala niya ay makukuha na niya ang buong teritoryo, pero ngayon ay parang bumalik siya sa simula. Pero paano kung hindi niya sundin ang hari? Isinama ni Edith ang mga posibleng mangyari sa kanyang sulat. Nakasulat ito sa pamilyar na tono ni Edith. Na-imagine pa ni Calvin ang kanyang ngisi habang sinusulat ang liham. Sa tuwing pinag-uusapan niya ang pagkabigo, inilalarawan niya ang kanyang kapalaran sa isang nakakatakot na kalmado na tono. Sinulat ni Edith na siya at si Cole ay ikukulong habang mas malala ang kapalaran ni Calvin. Tinanong pa niya si Calvin kung paano kaya siya itatrato ng ika-4 na prinsipe bilang isang anak ng duke na hindi kayang lumaban. Madali lang kay Edith na ilista ang daan-daang nakakahiyang paraan para pahirapan ang isang tao. Siguro kapag nagsawa na ang ika-4 na prinsipe sa kanya, itatapon siya, at hindi na niya malalaman kung saan siya dadalhin ni Roland, at mawawalan na ang kanyang anak sa kanya magpakailanman. Mas lalo lang nagalit si Calvin habang binabasa niya ang sulat, lalo na nang sinabi ni Edith na hindi tatagal ng kalahating araw ang kanyang mga tauhan laban sa hukbo ni Roland. Na-imagine niya ang ekspresyon ng kanyang anak habang sinusulat ang liham. Kahit medyo exaggerated ang tono nito, hindi niya may kakaila ang posibilidad ng mga sinabi nito, dahil narinig na niya ang masamang reputasyon ng ika-4 na prinsipe. Dahil sa mga iniisip niya, unti-unting kumalma ang duke. Sinulat din ni Edith ang kanyang mga obserbasyon sa border town, ang mga armas, teknolohiya, ekonomiya, at sistema ng politika. Sa huli, sinabi niya kay Calvin na magpadala ng isang formal na sulat sa hari para ipahayag ang pagsuko ng Northern Territory. Huminga ng malalim si Calvin at kinuha ang isang malinis na papel. Dahil nagdesisyon na si Edith, wala na siyang magagawa kundi sundin ang plano nito at magsulat ng isang taos-pusong sulat kay Haring Roland, nangangako ng katapatan sa bagong kabisera. Pero bilang isang duke, kailangan niyang gumawa ng isang huling hakbang. Kung may tatali niya ng mahigpit ang interes ng kanilang dalawang pamilya, mas mapapanatag ang loob ni Calvin. Halimbawa, pinlano niyang maging reyna ang kanyang anak. Samantala, sa Dragonfall Ridge, tinamaan ng isang bala ang pader ng lungsod. Nakita ni Axe, ang commander, ang malaking bitik sa pader gamit ang kanyang binocular. Tinamaan na ng 152 mm na kanyan ang city gate at ang hilagang bahagi ng pader. Ngayon, hinihintay na lang nila ang pag-atake sa huling pasukan. Sumigaw ang isang sundalo sa bantayan, may mga galaw sa city gate, mukhang naghahanda ang mga kabalyero. Lumapit si Winner at tinanong kung dapat nilang ayusin ang aim ng kanyan. Umiling si Axe, hindi siya nag-aalala sa mga kabalyero. Tumingin siya kay Spear at sinabi, pagkatapos nito, malamang wala. Nang maraming kabalyero ang matitira sa teritoryo. Kalmadong sumagot si Spear, dahil pinili nilang sumali sa kapatid ko, hindi na sila ang kanyang mga kabalyero. Dapat nilang bayaran ang kanilang pagtatrader. Tumango si Axe, nagpos, at tinanong kung paano plano ni Spear harapin si Redwin. Nabanggit ng hari sa isang lihim na sulat na maliban sa mga kamag-anak ni Miss Spear, dapat ipadala ang lahat ng mga rebelding noble sa Dragonfall Ridge sa lungsod ng Neverwinter. Para kay Redwin, plano ni Roland na iwan siya sa desisyon ni Spear. May bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ni Spear, halatang hindi pa siya nakakadesisyon. Hindi na siya pinilit ni Axe at binalik ang atensyon sa bantayan, kung saan biglang sumigaw ang taga-bantay, darating na ang mga kalaban. Isang grupo ng mga armado na kabalyero ang sumugod mula sa sirang city gate.
Kung matagumpay ang pag-atake ni Duke Ryan sa border town gamit ang kanyang mga kabalyero, marahil ay nanalo na siya. Ang mga Red Wing, na isang banta pa sa unang hukbo isang taon na ang nakalipas, ay wala ng laban ngayon. Handa na ang Vanguard Battalion sa daungan, nahahati sa 3 grupo, bawat isa ay tumatakbo papunta sa isa sa 3 butas sa pader. Ang bawat grupo ay may dala ng mga rifle at 2 heavy machine gun. Nagsimula na ang labanan para makuha muli ang Dragonfall Ridge. Sa loob ng 1 oras, tapos na ang labanan. Kinontrol na ng unang hukbo ang kastilyo at wala pang lumalabas sa simbahan. Lahat ng gamit sa kapilya ay nawala na at hindi alam kung nasaan ang mga pari. Nakagapos at bilanggo na ang mga noble. Habang papunta ang mga sundalo sa silid tulugan, nahuli nila si Red Wing, na patuloy na sumisigaw at nagsasabing siya ang Lord ng Dragonfall Ridge at dapat siyang prituhin bilang isang maharlika. Matagal na tinitigan ni Spear ang kanyang nakababatang kapatid na si Red Wing bago magsalita. Ano ang pakinabang sa pagiging Lord? Hindi alam ni Red Wing at ng kanyang ikatlong kapatid kung paano pamahalaan ng isang estado o may kaalaman sa negosyo. Kahit na maupo si Red Wing sa posisyon na iyon, ibibigay lang niya ang kanyang kapangyarihan sa ibang mga vassal at ministro. Nagtataka si Spear kung bakit mas pinagkakatiwalaan ni Red Wing ang isang estranghero kaysa sa kanyang sariling kapatid. Sumigaw si Red Wing at tinawag si Spear na mangkukulam. Sinabi niyang ampun lang siya ng kanilang ama. Nagulat si Spear. Nagpatuloy si Red Wing sa pagsigaw, sinasabing pagkakamali lang si Spear ng kanilang ama noong bata pa ito, at hindi tunay na miyembro ng kanilang pamilya. Ayon sa kanya, siya ang dapat na magmana ng pamilya. Hindi sigurado si Spear kung totoo ang sinasabi ni Red Wing, at dahil lumalala ang sitwasyon, akmang makikialam si Axe. Pero malamig na tinignan ni Spear si Red Wing at sinabi, "So, hindi ka rin pala ang kapatid ko." Kung ganoon, dapat niyang tanggapin ang parusa niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod si Spear at naglakad papunta sa pangunahing gate. Inutusan niya si Axe na ipadala si Red Wing sa lungsod ng Neverwinter. Sinabing nawala na sa katinuan si Red Wing at marahil ay ang mga minahan ng karbon ang angkop na lugar para sa kanya. Patuloy pa rin sa pagsigaw si Red Wing pero hindi natinag si Spear. Tumingin siya sa Dragonfall Ridge at naisip na sana ay mas mapamahalaan ang lugar na ito sa ilalim ng pamamahala ni Roland. Sa lungsod ng Neverwinter, malakas ang ulan, at tumatama ang malalaking patak ng ulan sa mga bintana, lumilikha ng isang tunog na parang patak ng tubig, kasama ang kidlat. Nakatayo si Roland sa harap ng bintana, tinatitigan ng maulap na lungsod na binabalot ng ulan. May awiting patuloy na tumutugtog sa kanyang isipan. Naalala niya ang premiere ng drama 3 araw na ang nakalilipas. Nakakamangha ang epekto nito ng pinagsama sa kakayahan ni Echo. Ang 5,000 kataong audience, kasama na si Roland mismo. Nakadama ng isang malalim na pakiramdam ng paghanga na nagmumula sa kanilang mga puso. Ito ang kapangyarihan ng resonance song. Nawala sa pag-iisip, biglang naibalik si Roland sa realidad nang may kumatok sa pintuan ng opisina. Pumasok si Berev sa silid. Simula nang may palabas ang dulan na City of Love. Maraming residente ang nagsimulang pumunta sa City Hall upang mag-apply ng pag-upo ng bahay at bumili ng kanilang sariling tahanan. Mayroon ding malaking pagtaas sa bilang ng mga kasal. Pinuri ni Roland si Berev sa kanyang magandang trabaho at binigyang diin ang pangangailangan na patuloy na palawakin ang pagre-recruit ng mga migrant at refugee. Isang sapat na populasyon. Ito ang halagang maaaring talagang ihandog ng isang magandang institusyon. Ang natitirang populasyon ay mahalaga para sa pag-unlad ng City of Neverwinter. Dumating si Skrull at binigyan ni Roland ng isang tasa ng tsaa. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na palawakin ang saklaw ng edukasyon upang isama ang mga refugee na kaka-rating lang sa City of Neverwinter. Nag-isip si Skrull sandali at pagkatapos ay tapat na sinabi na maaaring mahirap makamit ito sa ngayon. Kulang sila sa mga guro at silid-aralan, na nagpapahirap para mabigay ang mga pangangailangan sa pagtuturo. Nagmungkahi si Roland ng isang suhestyon upang mabawasan ang pressure sa mga guro at mapagbigyan ang self-learning. Ipinaliwanag niya na maaari silang magdaos ng isang public class isang beses sa isang linggo upang ituro ang mga pangunahing kaalaman sa pagbasa at pagsulat. Sa natitirang oras, maaaring gamitin ng mga estudyante ang mga picture book na may phonetic annotations upang mag-practice sa kanilang sarili.
Walang mga exam at walang mandatory attendance. Depende ito sa inisyatibo ng bawat individual. Nag-isip si Scroll sandali at sinabing, kung ganoon, kung walang taong magbabantay sa kanila. Kahanga-hanga na kung isang sa 10 tao ang matutong mag-aral sa sarili. Ngumiti si Roland, gusto lang niyang bigyan ang lahat ng pagkakataon. Palaging may mga taong hindi kontento sa isang ordinaryo, mabababang sweldo na trabaho at umaaspirasyon na maabot ang kanilang mga layunin ng mas mabilis. Upang pigilan ng mga taong ito na pumili ng maling landas, dapat silang gabayan patungo sa pagpapabuti ng sarili sa tamang paraan. Kung gusto nilang masecure ang matatag na pabahay at makatakas sa buhay ng kahirapan at pagod. Ang pagtuturo sa kanilang sarili na magbasa at magsulat ay isang magandang opsyon. Kapag kinuha na nila ang inisyatibo upang mag-aral sa sarili, ang pamamaraang ito ay makatutulong din sa mga taong sumali sa pag-unlad ng lungsod ng mas maaga. Sa The Witch's Residence, nagising si Wendy at nalaman niyang tumigil na ang malakas na ulan na tumagal buong gabi. Humikab at nag-inat, bumaba siya ng kama, binuksan ang bintana. At pagkatapos ay bumalik sa kama upang kurutin ang pisngi ni Nightingale, na tumugon sa isang mahinang ungol at itinago ang mukha sa unan. Umiling si Wendy nang nakangiti at pagkatapos ay pumunta sa isang agahan ng mag-isa. Ang unyon ng mga mangkukulam ay hindi kailanman nagtakda ng isang tiyak na oras para sa paggising. Kaya ang lahat ay may tendensyang pumasok para sa agahan sa kanilang sariling bilis. Si Lightning at Maggie ang palaging una, sinusundan ng mga taong tulad ni Anna, Agatha, at Lucia. Si Wendy ay nasa gitna. Si Nightingale ang palaging huli sa paggising na impluwensyahan ng pagmamahal ni kanyang kamahalan sa pagtulog. Maliban kung may isang napakalaking bagay, hindi magsisimula si Roland sa paghawak ng mga opisyal na tungkulin. Mataas na ang araw sa kalangitan, at nahawa na si Nightingale sa gawin na ito. Sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakamapagmatsyag at matalas na miyembro noong nasa The Witches Association pa siya. Palaging alerto sa kahit na ang pinakamaliit na senyales ng problema, nagbago ang kanyang mga gawi. Nakakagulat, hindi nakita ni Wendy ito bilang isang masamang bagay. Matapos ang kanyang agahan, pumunta siya sa unang palapag ng gusali ng mga mangkukulam. Sa sandaling pumasok siya sa gusali, binati siya ni Ling, sinusundan ng ilang batang babae na kapareho ng edad. Bati ni Wendy ng magandang umaga sa kanilang tatlo. Umupo ang tatlong batang babae sa desk ng opisina at pagkatapos ay tinanong ang tungkol sa benta ng unang volume ng The Witch Diary. Masayang iniulat ni Ling na ito ay napakapopular. Inulat ng isa pang babae na nakabenta sila ng humigit kumulang 60 kopya sa nakalipas na linggo. At sa ganitong bilis, ang inilimbag na 1,000 kopya ay mauubos sa isa pang kalahating buwan. Medyo nagulat si Wendy nang marinig ang resulta na ito. Pagkatapos ng lahat, bilang isang purong nakakaaliw na libro na hindi nakapupuno sa tiyan o tumutulong sa pag-aaral at sa halip na mataas na presyo, hindi ito isang masamang bagay. Nagulat si Wendy nang marinig ang resulta na ito. Ang ideya ay orihinal na galing kay Roland, at nakikita ang katanyagan nito, labis na na-encourage si Wendy. Hindi niya mapigil ang iunat ang kanyang papel at panulat, nagsimulang mag-brainstorm ng nilalaman para sa susunod na picture book. Ngumiti si Wendy at sinabing ang susunod na libro ay itatampok si Echo bilang pangunahing karakter. Tinanong niya ang tatlong batang babae kung ano ang kanilang iniisip sa pamagat na Echo, ang pilak na buwan. Prinsesa mula sa malayong timog, isang lupain ng nagngangalit na buhangin at mga apoy sa ilalim ng lupa. Kumikinang ang mga mata ng tatlong batang babae habang sinabi nila, napakaganda nito. Sinabi ni Wendy sa kanila na pagkatapos makuha ni Haring Roland ang teritoryo sa timog. Lahat ay magkakaroon ng pagkakataong makita kung ano ang hitsura ng lupang tinubuan ni Echo. Ito ang trabaho ni Wendy, upang i-promote ang mga mangkukulam, pinapayagan ang lahat na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa. Sa mga mangkukulam, si Echo ay naging isang hit na sa Starflower Troupe, at ang kanyang nakakaengganyong musika ay nanalo ng unanimous na papuri ng mga aktor. Nagbukas ng bar si Evelyn, pangunahing nag-aalok ng kakaibang cocktail. Narinig ni Wendy na si Hummingbird ay sasali rin sa City Hall, magiging Deputy Ministro ng Departamento ng Construction, ginagawa siyang pangalawang mangkukulam na magiging opisyal ng City Hall pagkatapos ni Scroll. Lahat ay nagtatrabaho ng husto,
Itinatayo ang lungsod ng Neverwinter, habang unti-unting tinatanggap ng mamamayan ang pag-iral ng mga mangkukulam, nakikita sila bilang mga kapantay. Ang araw na ipinangako ni Roland, naramdaman ni Wendy, ay ngayon ay abot kamay na. Sa syudad ng Dawn, hating gabi, sa hardin ng palasyo, palihim na nagtago sina Otto at Oro sa likod ng isang malaking bato. Kinakabahan si Otto dahil alam niyang silid tulugan iyon ng hari. Inikutan naman siya ng mata ni Oro at sinabing ideya naman iyon ni Otto. Bakit ngayon pa siya natatakot? Naalala niya noong ilang araw pa lang ang nakalilipas, nang ahas pa si Otto na tanungin si Lord Queen tungkol sa kalagayan ni Andrea. Akala pa nila noon ay arestuhin na sila ni Lord Queen sa sobrang sama ng tingin nito. Kung hindi lang sila mga kababata ni Andrea, baka malaki na ang gulo nila noon. Nakakagulat ang balitang sinabi ni Lord Queen. Simula nang magkasakit ang hari, madalas nang magkita ang prinsipe at isang alkaimista sa palasyo. Pinapalayas pa nito ang mga bisitang gustong magtanong tungkol sa sakit ng hari. Nakita ni Lord Queen ang alkaimista at sinabing isang batang babae ito, nakabalot sa isang itim na belo. Nang marinig yun ni Otto, hindi niya maiwasang isipin ang simbahan. Kung hindi dahil sa paglalakbay niya sa bayan sa hangganan, baka hindi niya nagawa ang koneksyon na iyon. Pero nang makilala niya si Roland at nalaman ang tungkol sa lihim na pagpapalaki ng simbahan ng mga bruha na tinatawag na Pure Ones, upang subukang sakupin ang mga kaharian at magkaroon ng kapangyarihan para sa banal na digmaan. Binuksan ng dalawa ang lihim na daanan, ang kanilang lihim na tagpuan mula noong pagkabata. Sinabi ni Otto na kung noong 10 taong gulang pa sila kung nalaman ito ng hari malamang ay mapapag-alitan lang sila. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Ngayon, pumasok sila ng walang pahintulot, hindi niya alam kung ano ang iisipin ng hari. Kumuha si Oro ng isang bote mula sa kanyang supot, binuksan ang takip, at ibinuhos ang likidong amber sa rehas, agad na tinunaw ang mga bakal na bar. Pumasok ang dalawa sa daanan, at sa dulo ng lihim na tunnel ay ang likod ng furry place sa silid tulugan ng hari. Idinikit nila ang kanilang mga mata sa mga bitak upang makita ang loob. Ang furry place ay direkta sa tapat ng isang malaking kama, kung saan nakahiga ang hari. Si Prince Enpian ay pabalik-balik sa tabi ng kama, puno ng pag-aalala ang kanyang ekspresyon. Yumuko ang blonde na babae sa harap niya at sinabi, may mga problema sa daan, kaya natagalan. Malamig na sumagot ang babaeng nakabalot ng itim na belo, hindi na kailangang ibalita sa kanya. Tulungan mo lang siyang gisingin ang kanyang ama. Si Isabella at Black Veil iyon. Kumuha si Isabella ng isang bagay mula sa kanyang manggas, nakangiting sinabi kay Black Veil, huwag mong sabihin iyan. Kailangan pa rin nila ang tulong ng prinsipe. Kumuha siya ng isang berdeng bote. Sinubukan ng prinsipe na abutin ito, ngunit pinigilan siya ni Black Veil. Ipinaalala niya sa prinsipe ang kanilang kasunduan. Ang gamot ay kailangang ipainom mismo niya upang maging epektibo. At bilang bahagi ng kanilang palitan, dapat tuparin ni Enpian ang mga kahilingan ng papa, sabi niya. Nang marinig iyon, nagulat sina Otto at Oro na nakatago sa likod ng furry place. Pagkarinig sa salitang papa, naintindihan nila na ang dalawang ito ay sinugo ng simbahan. Umupo si Black Veil sa tabi ng kama, tinatanong ang prinsipe. Bakit hindi pa nasasara ang daan patungong kaharian ng Wolfheart pagkatapos ng isang buong buwan? Bakit ang dami pa rin ng mga refugee na pumapasok sa bansa kamakailan? Kinuyam ni Enpian ang kanyang mga kamao. Sumagot, kung ipagbabawal ang mga refugee na pumasok, maraming mamamatay sa daan dahil walang mga lungsod sa malapit na mapagkukunan nila ng pagkain. Matalim na pinutol ng babae ang kanyang sinabi, ano naman ang kinalaman noon sa simbahan? Ano ang kinalaman ng kanilang kamatayan kay Enpian? Dapat niyang ituon ng pansin sa hari. Tinanong niya kung, iniisip ni Enpian na sirain ang kanilang kasunduan. Malinaw na nag-alangan si Enpian. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya, isasara niya ng tuluyan ang lahat ng ruta sa loob ng 1 linggo. Ngunit kung susubukan ng mga refugee na tumawid sa mga bundok sa halip na gamitin ang mga daan, wala siyang magagawa tungkol doon. Tumango si Isabella bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, kinuha ni Black Veil ang bote, iminum ng kaunti, at pumunta sa kama. Ipinapasok ang gamot sa bibig ng hari. Pagkaraan ng ilang sandali, inangat niya ang kanyang ulo.
Pinunasan ang kanyang bibig, at sinabing dapat ay gigising ang hari sa kalahating oras, tulad ng dati. Tinanong ng prinsipe kung kailangang ipainom ang gamot sa bibig. Kinumpirma ni Black Veil, oo, at dapat ipainom niya ito. Hanggat tinutupad ni Enpian ang kanyang pangako, gagaling ng lubusan ang hari at magiging mas malusog pa kaysa dati. Habang naghahanda sina Black Veil at Isabella na umalis, biglang tinanong ni Prince Enpian kung mga mangkukulam sila. Tumigil sila sa kanilang mga hakbang. Dahan-dahan niyang sinabi na ang pagpapainom sa hari ng isang gamot na sila lang ang makakagawa ay nangangahulugan na sila ay mga mangkukulam. Idinagdag na kahit hindi ka panipaniwala na magkaroon ng mga bruha sa loob ng simbahan, ang kanilang mga aksyon ay hindi naiiba sa mga demonyo. Mahinang tumawa si Isabella, tinatanong kung iyon lang ang gusto niyang sabihin. Sumigaw si Prince Enpian, lumabas kayo. Nagulat sina Otto at Oro na nakatago pa rin. Ngunit nakita nilang lumabas mula sa aparador at sa ilalim ng kama ang mahigit 100 mga gwardyang nakasuot ng kumpletong armor at may mga judgment stone. Mabilis na pinaliligiran ang dalawang mangkukulam. Napatingin si Isabella sa paligid na parang may paghamak. Umiling si Black Veil, sinasabing malinaw na hindi sapat ang impluwensya ng simbahan kay Enpian. Sumigaw si Prince Enpian, marahil ay pinakawala ng galit na matagal na niyang pinipigilan. Ipinahayag niya na kahit na ang Judgment Army na ipinakita sa kanya noon ay napakalakas, wala sila sa sandaling ito. Inutusan niya ang mga gwardya na dakpin ang dalawang babae. Tumawa si Isabella ng mahina at tinanong kung ang mangkukulam na kanilang nakasalubong sa daan ay isa rin sa mga plano niya. Sagot ni Enpian, ang mga ganun karaniwang taktika ay gawain lang ng mga rats. Sinabi niya kung wala ang protection ng Judgment Army, ang dalawa ay walang pagkakaiba sa ordinaryong tao kapag nakaharap sa Judgment Stone. Inutos niya na ibigay nila ang gamot. Huminga lang ng malalim si Isabella at hindi sumagot. Habang tinitignan ng mga ekspresyon ng dalawang babae ni Enpian, lubos na napukaw ang galit ni Enpian sa kanilang walang pakialam na mga saloobin. Sinabihan niya ang mga gwardya niyang armado ng mga kalasag na may nakaukit na mga judgment stone na sumulong palapit sa dalawang mangkukulam. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang hiniwa ng mga gwardya ang kanilang mga espada sa kanilang sarili, sinasaksak ang kanilang mga leeg. Nagkalat ang dugo habang isa-isa silang bumagsak. Nanginginig si Enpian na parang nakakita ng isang bagay na lubhang nakakatakot. Ang momentum at galit na nagpapalakas sa kanya kanina ay mabilis na nawala. Di nagtagal, may lumitaw na basang marka sa gitna ng kanyang pantalon dahil nawalan siya ng kontrol sa kanyang pantog, at tumulo ang ihi sa kanyang mga binti. Dahan-dahan na lumapit si Black Veil sa prinsipe. Sina Otto at Oro, na nakatago sa sekretong silid, ay sabik ng lumabas, ngunit ang mga mekanismo upang buksan ito ay maaari lamang patakbuhin mula sa loob ng silid. Nanginginig pa rin si Enpian na parang nakakita ng isang bagay na lubhang nakakatakot. Suhestyon ni Isabella na huwag nilang labisin ang kanilang ginagawa. Sa isang iglap ng kanyang mga daliri, nilayo ni Black Veil na bigyan ng aral ang prinsipe, bigla itong tila natauhan at umupo sa sahig, nanginginig at umatras. Nagtanong siya, nalilito, kahit may mga judgment stone. Nauutol na nagtanong si Enpian kung paano nagagamit ng dalawang mangkukulam ang kanilang kapangyarihan. Ngumiti si Isabella ng bahagya, ipinaliwanag na dahil sila ang mga dalisay. Suhestyon ni Isabella na dapat sundin ng prinsipe ang kanilang kasunduan ng buong katapatan. Ang kanyang ama ay magiging ligtas at maayos, at kapag kinontrol na ng simbahan ng Grey Castle, ang prinsipe ay maaaring maging isa sa kanila. Kahit na sakupin ng simbahan ang kaharian ng Dawn, ang prinsipe ay maaaring magtamasa pa rin ng isang buhay na puno ng kayamanan at kaginhawaan. Ang kanyang mga tao ay maaaring maligtas mula sa pagdurusa ng digmaan. Bakit pa gagawa ng mga hanggal na galaw ngayon? Habang papalabas siya ng silid, lumingon siya at idinagdag, dapat linisin ng prinsipe ang lugar na ito. Malapit nang magising ang hari, at marahil ay ayaw niyang makita ang kanyang silid sa ganoong kalagayan. Naramdaman ni Otto ang kanyang likod na nabasa ng malamig na pawis. Ang mga dalisay, na hindi natatakot sa mga judgment stone, kasama ang plano ng simbahan na sakupin muna ang Grey Castle at pagkatapos ay ang kaharian ng Dawn, lahat ay nagbigay ng kilabot sa kanyang gulugod. Matagal nang itinuring ng simbahan ang 4 na malalaking kaharian bilang kanilang pagkain.
Ito mismo ang sinabi ni kanyang kamahalan na si Roland. Naisip ni Otto na ito ay lampas sa kanilang kakayanan. Kailangan nilang ipaalam sa kanilang ama at kay Lord Queen. Gayunpaman, nagduda si Otto, ano ang magagawa nila sa pagsasabi sa kanila. Ang kalaban nila ay hindi man lang natatakot sa mga Judgment Stone. Pumikit si Otto at sinabi, may kilala siyang makakaharap sa kanila. Kailangan nilang pumunta kaagad sa embahador ng Grey Castle at iparating ang kanilang narinig kay Haring Roland Wimbledon. Sa lungsod ng Neverwinter, sa hangganan ng bayan, binabasa ni Roland ang isang sulat-sagot mula kay Duke Calvin na may ngiti sa kanyang mga labi. Si Nightingale ay lumitaw sa likod niya at tinanong kung ano ang kanyang tinatawanan. Natagpuan ni Roland ang sulat-sagot ni Duke Calvin na nakakatawa. Una, tinanong ng Duke kung kailan gaganapin ni Roland ang seremonya ng koronasyon upang maghanda siya upang pumunta at batiin siya. Sa dulo ng sulat, iminungkahi ng Duke ang isang alyansa sa pag-aasawa. Pinupuri ang kagandahan at talento ng kanyang anak na babae na si Edith sa isang buong pahina. Inaangkin na kaya niyang hawakan ang parehong domestic at dayuhang mga gawain ng perpekto. Ginagawa siyang pinakamagandang kandidato sa reyna. Kinuha ni Nightingale ang sulat at kumunot ang noo pagkatapos basahin ang ilang linya. Pagkatapos ay lumingon siya at tinanong si Roland kung hindi siya papayag, tama ba? Sagot ni Roland, syempre, wala siyang balak na pumayag. Sinabi ni Jacqueline na kung si Edith ay talagang kahanga-hanga gaya ng paglalarawan sa sulat. Matatakot siyang papasukin siya sa kastilyo. Syempre, ito ay isang biro. Hindi kailangan ni Roland ang isang pampulitikang kasal upang patatagin ang kanyang trono. Huminga ng malalim si Nightingale dahil alam niyang sinasabi ni Roland ang totoo. Bigla, isang lumilipad na ibon messenger ang lumipad sa bukas na bintana at lumapag sa mesa. Ito ay isang lihim na sulat mula sa lumang kabisera, na nagpapahiwatig na may balita mula sa City of Dawn. Binuksan ni Roland ang lihim na sulat. Mukhang si Ambassador York ay lubos na may kakayahan, komento niya. Gayunpaman, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, habang binabasa niya ang sulat. Ang unang pangungusap ng sulat ay nagbigay sa kanya ng malaking pagkabigla. Ang Dawn Palace ay napasok ng Pure One. Ang kanilang mga kakayahan ay maaaring baliwalain ang mga Judgment Stone. Sinubukan ng Crown Prince na lumaban, ngunit ang mga gwardya, sa ilalim ng kontrol ng Pure One ay nagpakamatay gamit ang kanilang sariling mga espada. Balak ng simbahan na atakihin muna ang Grey Castle. Nakasaksi sa lahat ng ito sina Otto at Oro, at umaasa ang tatlong malalaking pamilya na makuha ang tulong ni Roland. Pagkalipas ng ilang sandali, pinapanood ng dalawa ang pagkasunog ng lihim na sulat. Nakadarama ng mabigat na timbang sa kanilang mga puso. Isang mangkukulam na immune sa mga epekto ng mga Judgment Stone. Sa kanilang kaalaman, tanging ang mga pambihirang mangkukulam ang makakakamit nito. Bukod doon, may mga high-rankang na demonyo na kilala bilang Magic Slayer. Huminga ng malalim si Roland, biglang napagtanto na kailangan niyang gumawa ng makabuluhang mga pagsasaayos sa kanyang plano upang maibalik ang Southern Territory. Mabilis na tinawag ni Roland ang isang pagpupulong sa pagpaplano ng estratehiya sa silid ng kastilyo. Iminungkahi ni Axe na palitan ang mga sundalo ng unang hukbo na nakatalaga sa Dragonfall Ridge. Ng mga bagong sanay na rekruta, dahil hindi sila dapat magkaroon ng problema sa pagharap sa mga maharlika. Ang unang hukbo ay kailangang pagsamahin upang labanan ang simbahan. Sumang-ayon si Roland at lumingon upang tingnan ang mapa, na pagtanto na ngayon ay nahaharap sila sa dalawang isyu. Una kung kailan aatake ang kaaway, at pangalawa, kung saan magsisimula ang atake ng kaaway. Inilahad ni Roland ang mga nilalaman ng lihim na sulat. Nais marinig ang mga suhestyon ng lahat. Nagsalita muna si Bereth, na nagsabi na kahit saan sila lumitaw. Ang kaaway ay kailangang dumaan muna sa hilagang teritoryo ng kaharian. Lahat ng ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ni Duke Calvin ngayon. Iminungkahi niyang ipahatid kay Miss Edith ang mensaheng ito sa kanyang ama. Tumayo si Edith at sinabing, hindi kailangan na maglagay ng madaming tao upang subaybayan ang mga posibleng ruta. Hindi ibig sabihin na iyon ay isang magandang paraan. Kailangan nilang kumilos ng mabilis upang makabili ng sapat na oras para kay Roland. Inilipat ni Roland ang kanyang tingin kay Edith na may kumpiyansang sumagot, magpadala ng mga tao sa Hermes.
Kumunot ang noo ni Carter, ipinakita ang kanyang pag-aalala at pagkamausisa tungkol sa plano ni Edith. Ipinahayag ni Carter ang kanyang mga pagdududa tungkol sa bisa ng pagpapadala ng mga tao sa banal na lungsod ng simbahan, at idinagdag ni Petrov na mahirap makisama dahil ang lokal na populasyon ay puno ng mga panatiko na tagasunod ng simbahan. Ngumiti si Edith at ipinaliwanag na walang pangangailangan na pumasok sa banal na lungsod, sapat na ang maghanap ng mga mangangalakal malapit sa simbahan, at magkaroon ng magandang pag-uusap sa kanila.